Paano mag-complete ng step number 3 sa ating OPMS Discharge Permit Application Form? Pero bago natin kumpletuhin, fill upan ang step number 3, kung hindi ka pa nakapag-join dito sa ating channel, just click the button join and I hope makatulong tayo sa community sa pamamagitan ng ganitong mga gawain. Kapag ikaw ay nag-a-apply ng discharge permit, lalong-lalo through online permitting and monitoring system, kapag natapos mo ang steps 1 and 2, magpo-proceed ka with step number 3. At dito sa step number 3, ang hinihinging mga information ay tungkol sa water pollution. At isang bagay na kailangan mo nating tingnan ay sa pag-transact with the system, with the EMB through this system, per outlet ng ating facility. So halimbawa, meron akong sewage treatment plant, may isa akong outlet dyan. Itong transaction na to ay para doon lamang. Kung meron ka pang ibang sewage treatment plant, meron ka pang ibang wastewater treatment plant na may kanyang outlet, another transaction ka. So you need to apply another permit for the separate or different outlet. Kaya naman itong step number 3 ay para lamang ito sa isang outlet. So kung ikaw ay merong isang outlet para sa ating discharges ng wastewater, partially or completely treated, ito yung step number 3. So paano mag-fill out ng step number 3? Kailangan ibigay mo ang location ng iyong outlet, ang description ng iyong outlet at yung ating discharge data, ilan ang volume ng tubig, ilan ang concentration ng water pollutant sa ating tubig. So para makapag-fill out ka nito, just click this button, yang add. So click mo lang to and then hihingan ka ng mga information. We have location of the outlet, description of the outlet, geolocation, the name of the receiving body of water, the primary pollutant parameter, average concentration, average rate of discharge, and then average load. So ito ang isang information, isang outlet na kailangan nating i-provide ang ating mga data. So halimbawa, location of the outlet, anong location ito? Descriptive ito. So halimbawa, may example nga dito or suggestion along East Avenue. So kung ibig sabihin nga lang nito, kung doon ka nagdi-discharge sa public drainage. So malapit sa or along East Avenue. Yan. And then, meron din tayo ditong description of the outlet. Kung saan ka nagdi-discharge ng iyong tubig, ano ang description ng iyong outlet. So, kadalasan naman, yung ating mga sanitary line ay pipe ito. So, let's say pipe. And then, meron tayong pwede rin yung mga open canal o meron tayong mga culvert. Pero very typical yung pipe. And then the geo location. Pwede mong tingnan yung location ng discharge mo. So, meron kang Google Map. Mag-open ka ng Google Map tapos hanapin mo asan ang iyong discharge. So, halimbawa, ang iyong discharge ay
along the road. So, halimbawa, East Avenue. Hanapin natin ang East Avenue. So, yan. So, this is your East Avenue. Kung along that road, ikaw ay nagdi-discharge, then just right click. Usually naman kasi public drainage yan eh. So, ano po? Kung saan kang drainage nag-discharge. So, this is your East Avenue. Yeah, yung kabaan na yan. Okay? So, wala tayong tinitingnan muna na establishment. Example lang. Kung saan ka nagdi-discharge. So, halimbawa, magtingin tayo ng isang location. So, halimbawa ito, yung ating public drainage. Diyan, along that portion, itong gilid na ito. Kung saan ka nagdi-discharge dyan, kukunin mo, along East Avenue, kukunin mo yung coordinates. Okay? Pwede mong tingnan, papaano mo kukunin. Halimbawa, na-identify mo na yung place. Halimbawa dito, gamit ang iyong mouse, right click. So ito na yung geolocation, 14.64, then 121.04. Click mo lang yan gamit ang iyong mouse, then lagay mo dito. So ang latitude and then yung longitude, that's our geo coordinate or location. So mahalaga na meron kang Google Map. Then name of the receiving body of water. Dito pwede mong tingnan kung ano ang location. So halimbawa, ako naman ay nasa along Rizal Street. Example lang yan. Um, ano ang malapit na receiving body of water doon sa street na yon? So, titingin tayo ng pwedeng maging example. So, halimbawa, para lang maano natin. Halimbawa, dito sa ating facility, may malapit tayong water body. So, ambient water. Itong nakikita natin, Kalumpang River, kung dyan tayo nagdi-discharge. Kung malapit tayo dyan, kailangan mo lang ma-select yan dito. So, halimbawa, Kalumpang River. So, wala ka naman choice kundi select ng water body, receiving body of water sa system. Kailangan mo dito ma-identify sa location mo anong nearest receiving body of water. So, kung wala dyan yung pinakamalapit sa inyo na river, kailangan mo pa ding piliin yung sunod na mas malapit. Hindi pwedeng hindi ka pipili. Next is the primary pollutant parameter. Meron ditong dalawa na parameters. Ang pinaka-concern natin dyan ay BOD. So, pwede mong iselect yung BOD kung most of our operation, nagdi-discharge lang din naman ng mga domestic wastewater. So, BOD. So, bibirang pinipili yung TSS. So, BOD, the most concerned pollutant. So, BOD. And then, sa average concentration, kung meron kang treatment plant na meron kang periodic sampling and analysis at binibigyan ka ng result of laboratory analysis, hanapin mo yung result ng BOD. So, halimbawa, 10. So, ilalagay mo dito. Ngayon, paano kung wala naman akong treatment plant? Eh di, meron lang akong septic tank. Meron lang akong oil ingress interceptor. Ang suggestion ko, i-declare mo muna ng 50.
50. And let the evaluator decide for that kung tatanggapin. Saan galing yung 50? Yan kasi yung limit for BOD, biochemical oxygen demand. Now, kung magdi-declare ka ng mas mataas sa 50, the higher the value of BOD, the higher your load-based fee. Kaya sinasuggest ko muna 50 ang iyong ilagay. At bahala na ang evaluator dyan kung a-acceptin niya. Well, the range for domestic wastewater is between 175 to 350. So again, if you will declare higher value of BOD, higher din yung fees natin. Kaya ang suggestion ko lang naman muna is 50. Out of the range na 175 to 350 milligram per liter BOD ng domestic wastewater. And average rate of discharge, ito automatic itong mag-appear, let's say 1.0 cubic meter per day. Kung ano yung na-declare mong wastewater discharge mo sa step 1. Kung ano ang nireflect mo na water consumption sa step 1 and or wastewater discharge volume, yan yon. Yan yung automatic na nag-a-appear sa step number 3. And then dito sa average load, okay lang yan kahit 0 dahil automatic na yan kinocompute ng system. Probably the evaluator of your application will compute for the average load. And in order na itong data mong ito ay pumasok sa system, sa iyong application, just click save. So, yan po ang um, outlet information. So, isang outlet lang to. You may input NA or 0 for fields that are not applicable. And again, ito ay para lamang din sa isang outlet. So, kung meron kang multiple STPs, WWTPs, meron kang multiple outlet pipes, isang transaction na naman yon ng discharge permit. So, the number of outlets will determine the number of permits required. So, click save para makita mo yung information mo sa system, sa step number 3. And from there, makikita mo dito, outlet information, notice, only one outlet is allowed per application. So meaning, kung may multiple outlets ka, gusto mong kung meron kang multiple outlets, you need to apply for another discharge permit, mag-transact ka ng panibago. So hindi pwedeng isa lang. After mong ma-complete ang step number 3, of course, you will now proceed with step number 4. So para maka-proceed ka with step number 4, just click this button, proceed. But before you proceed, before you click that button, proceed, i-check mo ulit yung concentration, yung rate of discharge, at siguruhin mo na palagay ka na dyan. Make sure na kung meron kang STP, WWTP, at meron kang dineclare na BOD concentration, make sure na base doon sa result of laboratory analysis. Okay? Para mas mababa ang discharge fee natin at based na rin naman nga sa result of laboratory analysis. So take away dito sa step number 3, water pollution information, we need to provide the location of our outlet. Saan tayo nagdi-discharge? And then, ano ang description ng ating outlet at yung ating geolocation. Then, the discharge data. And focus lang naman dito yung BOD concentration and then rate of discharge. And of course, kung saan tayo nagdi-discharge nito, anong water body. So if you think na may mali, you can edit of course or you can delete. Pwede mong i-update yung information or pwede mo pang i-delete na lang buong buo. So if you are confident na sa information na ibinibigay mo, you can now click proceed button and then proceed ka na sa step number 4.
So I hope you have learned how to fill out step number 3 at ang sunod nating discussion ay yung step number 4. At kung gusto mo pang matutunan kung paano yan, just follow the video. So again, thank you very much for time listening. I hope nakatulong tayo ng konti at it's our advocacy na magbigay ng information, lalong-lalo sa mga beginner. So if you want to know more about environmental compliance, tingnan mo lang yung ating playlist dito. At of course, if you want to attend PCO training, JP Environment Consultancy Services offering training for PCOs and managing heads. Just contact 0998-543-5466. Kung gusto mo naman ng coaching, mentoring, same. Just message 0998-543-5466. JP Environment Consultancy Services. We train, we care.